Abaya Hawa, Isyaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Simula tayo dito. Nasa chapter 7 na tayo at saka chapter 8 sa Book of Jasher. So, diretso tayo, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 7, 1 to 51. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Noe. Si Sem, si Ham, at si Japhet, na anak ni Naama. At pinanganak sa kanila ang mga anak nila pagkatapos ng baha. Sapagkat nagsipag-asawa silang tatlo bago ang baha. Ito ang mga anak ni Japhet: si Gomer, Magog, Maday, Aban, Tubal, Isak, at Tersa. 7 anak. At ang mga anak ni Gomer ay sina Askenas, Rifat, at Togdrama. At ang mga anak ni Magog ay si Elekchanak at si Lubal. At ang mga anak ni Maday ay sina Akon, Silo, Sasuni, at Lot. Okay. Ito yung mga lahi ni Japhet. Lahat to. Si Japhet, yung anak niya, si Gomer, Magog, Maday, Javan, Tubal, Misak. 7, saka si Tersa. 7 anak niya. Tapos ito naman ang mga anak naman nilang Gomer, lahat-lahat yan. Ngayon, ang question dito, bakit ganitong pagkalagay? At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Noah. Si Shem, si Ham, at si Japhet na anak ni Naama. Bakit binanggit na si Japhet anak ni Naama? Hindi ba siya anak ni Noah? Hindi ba siya anak ni Noah? Kasi binanggit ang nanay na si Japhet ay si Japhet na anak ni Naama. Walang binanggit na si Japhet anak ni Naama at saka ni Noah. Ang sinabi dito, at ito ang mga anak, ang mga pangalan ng mga anak ni Noah. Si Shem, si Ham. Pag mga kasi, pag dalawa na, plural na yan. At si Japhet na anak ni Naama. Kayong nanonood sa YouTube channel, sinong tatay ni Japhet? Si Shem at saka si Ham, sure na anak ni Noah. Pero ito si Japhet, sa itong portion sa Book of Jasher, mukhang hindi siya anak ni Noah. Pero doon sa Bible na 66 book na kinurap ng Vatican Canon, ay si Japhet anak ni Noah. Pupuntahan natin ang original Bible. Ano ba ang nakalagay sa original Bible? Ito, Ancient Paleo-Hebrew Bible. Sa Genesis chapter 6 verse 10. Basa. Genesis chapter 6 verse 10. At magkaanak si Noe ng 2 anak. Si Sem na anak ni Sarah, at si Ham na anak ni Naama. At si Japhet ay anak ni Naama sa pamamagitan ng nahulog na anghel. Sinong tatay ni Japhet? Ang nahulog na anghel. Anak si Japhet sa fallen angel. Kasi ito si Shem, anak ni Noah at ni Imsara. Si Imsara ay anak ni Enoch. Ang kapatid ni Imsara, bunsong anak to eh. Ang kapatid niya, yung panganay ay si Matusalem. Ito ang bunso, panganay si Matusalem. Tapos si Matusalem ay may anak na si Lamech. At si Lamech
Ang anak ni Lamech ay si Noah. Si Noah, ang tatay ni Noah, si Lamech. Ang lolo ni Noah ay si Matusalem. At si Matusalem at saka si Imsara ay magkapatid. So, si Imsara ay lula auntie ni Noah. Pero, nagkaanak sila, may anak. Ito yung unang asawa, si Shem. Tapos, yung nag-asawa uli si Noah, ang si kay Naama. Na ang anak naman nila ni Noah ay si Ham. Pero ito si Japhet, ito matanda to sa kanilang lahat eh. Matanda pa dito ni Shem. At saka yung bunso to si Ham. Una kasi ito, posto. Si Japhet, dito gilinaw sa original Bible na hindi naka-record, tinanggal, dinoktor, binago ng Vatican Canon, ay ginawa na tinanggal na nila nga si Japhet ay anak ng sa pamagitan ng nahulog na anghel. So, itong binanggit lahat dito, itong mga pangalan na ito, Gomer, lahat-lahat, si Tograma, lahat, Magog, Bay, lahat, ay mga kaapu-apuhan ito ng fallen angel. Na anong bansa ngayon? Europe. Mga gwapo, mga tisoy, mga maputi, mga mapula-pula. Iba ang itsura nila kaysa mga mukha ng mga taga-Asian. Ang mga taga-Asian ay lahi ni Shem. Ang Africa ay lahi ni Ham. Pero may mga Hebrew Israelite na rin na punta sa Africa, particularly sa Ethiopia. So, yan. Mga apo, mga binhi ito ng fallen angel. Ngayon, tuloy, basa. At ang anak ni Jaban ay sana Eliseo, Tarses, Chitem, at Dudamim. At ang mga anak ni Tubal ay sina Erepli, Gised, at Taari. At ang mga anak ni Misek ay sina Didon, Zaron, at Sebasni. At ang mga anak ni Tersa ay sina Binib, Gera, Luperion, at Gila. Ito ang mga anak ni Japhet ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang bilang sa mga araw na iyon ay may 460 na dalaki. At ito ang mga anak ni Ham, Cos, Ehipto, Libya, at Canaan. 4 na anak, at mga anak ni Cos ay si Sheba, si Havila, si Sebat, si Rama, at si Sabata. At ang mga anak ni Rama ay si Sheba at si Didai. So, kita mo, ang lahi naman ni Ham to. Ito lahi ni Japhet na mga apo ng fallen angel. Ngayon, tuloy. At ang mga anak ni Hepto ay sina Lud, Anom, at Patros, Jaslos, at Saktor. At ang mga anak ni Libya ay sina Gibol, Hadan, Bena, at Adan. At ang mga anak ni Kanaan ay si Sidon, si Het, si Amore, si Jergasi, si Gibe, si Arki, si Sini, si Arudi, si Semodi, at si Kamuti. At ang anak ni Ham, ayon sa kanilang mga angkan, at ang kanilang bilang sa mga araw na iyon ay may 730 lalaki. At ito naman ang mga anak ni Sem, Ilam, Azor, Arpaksad, Lod, at Aram. 5 anak. Ang mga anak ni Ilam ay sina Susan, Makol, at Harmon. So, pakita natin ang mga anak, mga lahi ni Japhet, lahi ni Ham, at saka lahi ni Shem. So, dumami. Kasi panibagong tao, dahil lahat ng tao namatay sa baha. Sila na lang pamilya natira. Okay, tuloy. At ang mga anak
mga anak ni Arpaksan ay sino Sala, Anar, at Aspoy. Mm. At ang mga anak ni Lod ay si Pitor at si Besayon. At ang mga anak ni Aram ay si Uz, si Hol, si Gider, at si Mesa. Ito naman ang mga anak ni Ser, ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang bilang sa mga araw na yaon ay mga 300 lalaki. Ito ang mga lahi ni Sem. Maging anak ni Sem sa Arpaksad, at naging anak ni Arpaksad si Sela, at naging anak ni Sela na Sala, si Heber, at ipananak kay Heber ang dalawang anak. Ang pangalan na isa ay Pileg, sapagkat sa kanya mga araw ay pagkahaba-habaagi ng mga anak ng tao at mga huling araw kalahati ang lupa. So yung pagpanganak kay Pileg, yun yung na-divide na. Nagkaroon ng maraming lingwahe. Yung pagbagsak ng Tower of Babel. Yun yung panahon na yun. Nagkahiwalay-hiwalay na ang mga tao. Na-scattered na sila. Ngayon, tuloy tayo. At ang pangalan ng pangalawa ay Yoktan. Ibig sabihin, sa kanyang panahon, ang buhay ng mga anak ng tao ay lumiit at lumiit. Ito ang mga anak ni Yoktan: Almudad, Shilem, Sarambat, Jara, Haduram, Usal, Dikla, Obel, Abimael, Sheba, Ofer, Adila, at Jubab. Lahat ito ay mga anak ni Yoktan. At naging anak ni Peleg sa kanyang kapatid na si Reo. At naging anak ni Reo si Serog. At naging anak ni Serog si Nahor. At naging anak ni Nahor si Tera. At si Tera ay 38 taon gulang ay naging anak niya si Naharan at Nahor. Okay. So, ang ibig sabihin pala ng Joktan, yung mga tao lumiliit ang buhay. Oh, Joktan. Hindi na, dati abot ng 120, di ba? Ngayon, bumaba na. Ano na lang, mga 90, 100 na siguro pinakamataas. Tigok na ang tao. Oh, sabi rito Joktan, ibig sabihin, sa kanyang panahon, ang buhay ng mga tao, na anak ng tao, ay lumiliit at lumiit. Ibig sabihin, yung buhay, lumiit lang. Ang iba kasi, si Joktan, maliit na mama. Hindi yan ang tinutukoy. Ang lumiit, yung mga tao. Ay, hindi na maabot ng 120. Wala, mayroon ba habot ng 120? Panahon bago ang baha, mga 900 ang mga edad nila, 800, 900. Ngayon, pagkatapos sa baha, mayroon pang tumaas ang edad, mga 100 plus, 120. Pero sa panahon ni Joktan, ay wala na. Mga tao nga, 80, tigok na, 90, tigok na, 90, tigok na. Lumiliit na talaga ang buhay ng tao. So, ito yung tinutukoy. Ngayon, tuloy tayo, basa. At si Cush na anak ni Ham, na anak ni Noe, ay kumuha ng asawa sa mga araw na yaon. At sa kanyang katandaan, at siya ay nanganak ng isang lalaki na tinawag niya ang kanyang pangalan na Nimrod, na sinasabi noong panahon iyon, ang mga anak ng tao ay muling magsimulang maghimagsik at sumuway laban sa alahayam. At ang bata ay lumaki at ang kanyang ama ay labis na minahal siya, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan. At ang mga kasuotang balat na ginawa ng alahayam para kay Adan ay sa kanyang asawa nang sila'y lumabas sa halamanan ay ibinigay kay Cush. Ay, yung damit na may power. Nandoon kay Kos, Ano to, Book of Jasher to. Jasher to, Jasher to. Yung binasa nating yung sa Book of Jubilee yun. Ito, Jasher. Makikita mo, halos magkapareho sila, pero hindi pinasok sa 66 book.
para maignorante na ang mga tao. Tuloy tayo. Basa. Sapagkat pagkamatay ni Adan at ang kanyang asawa, ang mga kasungutan ay ibinigay kay Enoch na anak ni Jared. At nang si Enoch ay dinala ni Alayam sa langit, ibinigay niya ang mga ito kay Matusalem sa kanyang anak. At sa pagkamatay ni Matusalem, kinuha ang damit at dinala ni Noe sa arka at daladala niya ang damit hanggang sila ay lumabas sa arka. At sa kanilang paglabas, ninakaw ni Ham ang mga kasuotang yaon kay Noe sa kanyang ama at kanyang kinuha ang mga yaon ay itinago sa kanyang mga kapatid. Ninakaw ni Ham ang damit ni Adag ni Iba nga dinala ni Noah na kinuha niya kay Matusalem at natanggap rin ni Matusalem galing kay Enoch at galing kay Enoch mismo galing kay Adan at Iba. Yung mga damit, may power yung damit na yan. Okay, tuloy. At nang ipinanganak ni Ham ang kanyang panganay ni Sikos, ibinigay niya sa kanya ang mga kasuotan na lihim. Sa lihim at ang damit ay itinago ni Kos ng maraming araw. At tinago rin ni Kos ang mga ito mula sa kanyang mga anak at kapatid. At nang may panganak ni Kos si Nimrod, ibinigay niya sa kanya ang mga kasuotang yon sa pamamagitan ng kanyang pagmahal sa kanya. At si Nimrod ay lumaki at nung siya ay 20 taong gulang, ay isinuot niya ang mga kasuotang yon. Ngayon, tuloy. At si Nimrod ay naging malakas nang siya ay magsuot ng mga kasuotan. At binigyan siya ng alahayam ng lakas at siya ay isang makapangyarihang mga ngaso sa lupa. Oo, siya ay isang makapangyarihang mga ngaso sa parang. At siya ay nanghuli ng mga hayop at siya ay nagtayo ng mga dambana at inahandog niya ang mga hayop sa harap ni Yahweh. At pinalakas ni Nimrod ang kanyang sarili at tumindig siya mula sa kanyang mga kapatid at nakipaglaban siya sa mga pakipaglaban para sa kanyang mga kapatid laban sa lahat ng kanyang mga kaaway sa palibot. Actually, si Nimrod, matino ito dati, Yung nakakuha siya ng mga hayop na sa pangangaso niya, gumawa siya ng dambana, naghandog rin siya kay Yahweh. Tama yung ginawa niya dito. Pero tingnan mo kalauna, nagbago ang karakter niya. Tuloy. At ibinigay ni Yahweh ang lahat ng kaaway ng kanyang mga kapatid sa kanyang mga kamay. At pinunlad siya ng alahayam na panahon sa kanyang mga pakipaglaban at naghari siya sa lupa. Kaya naging agos sa mga araw na iyon kapag pinalabas ng isang tao ang kanyang sinanay sa pakipagbaka, sasabihin niya sa kanila, gaya ng ginawa ng alahayam kay Nimrod, na isang mga pangyarihang mga ngaso sa lupa, at nagtagumpay sa mga pakikipagbaka na nanaig laban sa kanyang mga kapatid, na kanyang iniligtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway. Kaya palakasin tayo ng alahayam at iligtas tayo sa araw na ito. So, kita mo yon dahil yung damit na yan, may power talaga yan. Kaya lang binigyan ng damit si Adag si Iba para hindi na sila magapi ni Satanas. Ngayon, yung power na yung binigay, wala namang bigay-bawi yan si Abba Yahweh. Pag bigay na yon. Napunta sa masamang kamay. Pero ito, matino pa to si Nimrod itong panahon na ito. Matino pa siya. That's why nagtagumpay siya. Ngayon, tuloy. At nang si Nimrod ay 40 taong gulang, nang panahong yaon ay nagkaroon ng digmaan sa pagitan
kanyang mga kapatid at ng mga anak ni Jabez, na anupat sila ay nasa kapangyarihan ng kanilang mga kaaway. At si Nimrod ay lumabas ng panahon yun, at kanyang tinipon ang lahat ng mga anak ni Cos at ang kanilang mga angkat, mga 460 lalaki. At umupa rin siya ng ilan sa kanilang mga kaibigan at mga kakilala ng humigit kumulang 80 lalaki. At binigyan sila ng kanilang kaupahan at siya'y sumama sa kanila sa pakipagbaka. At nang sila ay nasa daan, pinalakas ni Nimrod ang mga puso ng mga taong sumama sa kanya. So, mapansin mo, ang mga kalaban nilang Nimrod, yung mga lahi ni Japhet. So, kasi ito si Nimrod, kasi lahi naman to ni Ham eh. Kay Ham nga lahi to. Anak ni Noah at ni Naama. Eh si Japhet kasi anak ni Naama at saka sa fallen angel. At ito yung mga kalaban nila, digmaan. Kaya lang, may power si Nimrod, talo talaga ang mga lahi ni Japhet. At kumuha pa sila ng 500 ka mga taong binabayaran nila para makipagdigma. Para lang medyo dumami sila konti. Tuloy tayo. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong matakot, ni mahisindak, sapagkat lahat ng ating mga kaaway ay ibibigay sa ating mga kamay. At iyong magagawa sa kanila ang inyong ibig. At ang lahat ng mga lalaking yumaon ay humigit kumulang ng 500. At sila ay nakipaglaban sa kanilang mga kaaway. At kanilang nilipol sila at pinasuko sila. At si Nimrod ay naglagay ng mga nakatayong pinuno sa kanilang mga dako. At kinuha niya ang ilan sa kanilang mga anak bilang panatag. At silang lahat ay naging mga alipin ni Nimrod at sa kanyang mga kapatid. At si Nimrod ay ang buong bayan na kasama niya ay umuwi. So, panalo silang Nimrod. Kasi may power eh. Talo yung mga lahi ni Japhet. Yung mga tisoy, mga gwapo. So, sa ngayon, gumaganti ang Europe, di ba, sa Africa. Ginawa lang slave ang ano. Kasi itong panahon ni Nimrod, sila ang kawawa eh. Yung mga European eh. Yung mga lahi ng Europe. Wala pang pangalang Europe ng panahon na yun eh. Okay, tuloy tayo. At nang si Nimrod ay masayang bumalik mula sa digmaan, pagkatapos na masakop ang kanyang mga kaaway, lahat ang kanyang mga kapatid, kasama ng mga kakilala sa kanya noon, ay nagtipon upang gawin ni Nimrod si Nimrod na hari sa kanila. At inilagay nila ang maharlikang kuruna sa kanyang ulo. At siya ay nagtalaga sa kanyang mga nasasakupan at mga tao, mga prinsipe, mga hukom at mga pinuno, gaya ng nakaugalian sa mga hari. At kanyang inilagay si Tera na anak ni Nahor na prinsipe ng kanyang hukom. At kanyang pinarangalan siya at itinaas siya sa lahat ng kanyang mga prinsipe. Si Tira ang yung pinuno ng mga hukbo na sandatahang lakas ni Nimrod. At si Tira ang tatay ni Abram, mga naging Abraham. So, mataas ang posisyon ni Tira na ama ni Abram o Abraham. Ngayon, tuloy tayo. At habang siya ay naghahari, alinsunod sa naisipan ng kanyang puso, pagkatapos na masakop ang lahat ng kanyang mga kaaway sa paligid, ay siya ay nagpayo sa kanyang mga tagapayo na magtayo ng isang lungsod para sa kanyang palasyo. At ginawa nila ito. At nakapagtagpo sila ng isang malaking lambak sa tapat ng silangan at tinayo nila siya ng isang malaki at malawak na lungsod.
itinayo na Shinar. Sapagkat marugdog na niyanig ni Hawa ang kanyang mga kaaway at winasak sila. Hmm. So, siyempre, na may power kasi yung damit. Siyempre, kaya Hawa naman yung power na yung nilagay sa damit. So, natalo ang mga kaaway. At ngayon, na-declare na nahari na si Nimrod. At nagtayo sila ng palasyo doon sa isang lugar na tinawag na Shinar. Okay, tuloy tayo. At si Nimrod ay nanirahan sa Shinar. At siya ay nagharing tiwasay. At siya ay nakipaglaban sa kanyang mga kaaway. At kanyang nasakop sila. At siya ay umunlad sa lahat ng kanyang pakikipaglaban. At ang kanyang kariyan ay naging napakadakila. At lahat ng mga bansa ay nakarinig ng kanyang katanyagan. At sila ay nagtipon sa kanya. At sila ay lumukod sa lupa. At sila ay nagdala ng kanyang mga handog. At siya ay naging kanilang hari. At sila ay lahat ay nanirahan kasama niya sa lungsod sa Shinar. At Nimrod ang naghari sa lupa sa lahat ng mga anak ni Noe. At siya lahat ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at payo. Sikat si Nimrod. Lahat ng bansa ay kinikilala siya na dakilang kaharian ang Shinar. So, sikat na sikat si Nimrod. Ang mga ibang bansa ay pumunta kay Nimrod, nagdagay ng regalo at talagang nagpatirapa sa harap ni Nimrod. So, very sikat dahil nga sa damit na natanggap niya, binigay kay Kos, na binigay naman ni Ham kay Kos, na ninakaw naman ni Ham kay Noah sa tatay niya. So, yan ang kalagayan. Okay, tuloy. At ang buong mundo ay may isang wika lamang. Hebreo na nasalita ng pagkakaisa, ngunit si Nimrod ay hindi sumunod sa mga daan ni Yahweh. At siya ay higit na masama kaysa lahat ng mga tao na nauna sa kanya, mula sa mga araw ng baha hanggang sa mga araw na iyon. At siya ay gumawa ng mga diyos-diyosan, gawa ng kahoy at bato. At siya ay umupod sa kanila. At siya ay naghimagsik laban sa Yahweh. At itinuro niya sa lahat ng kanyang nasasakupan at sa mga tao ng mundo ang kanyang masasamang paraan. At si Mardon na kanyang anak ay higit na masama kaysa kanyang ama. Oh, tama ha? Dati, matino to si Nimrod. Naghandog pa nga siya kay Hawa, yung makakuha siya ng, makahuli siya ng mga hayop. Ngayon, yung sumikat na siya, wala, nagbago ng ugali. Nagbago na. Ah. So, ano ugali niya? Sabi rito, pero ang lingwahe, isa lang. Oh, wika. Oh, may isang wika lamang, Hebreo, na salita ng pagkakaisa. Kasi pagkakaisa, isang salita lang, Hebrew. Oh, Hebrew ang original, salita ng anak ni iba, lahat mga Hebrew yon. Isang lingwahe pa lang noong araw. Pero pagdating sa babalik tayo sa Hebrew uli. Mawala na yung ibang wika. Pag nandoon na tayo sa New Heaven, New Earth, and New Jerusalem. Ngayon, ito si Nimrod, siya ay higit na masama kaysa lahat ng mga tao na nauna sa kanya. Aba, grabe. Sobrang sama. Yung mga naunang tao masama, pero hinigitan pa ni Nimrod sa pagkamasama. Pero nagkaroon siya ng anak na si Mardon, ay nalampasan pa si Nimrod, mas higit pang masama kay Nimrod. So, kita mo yung mga karakter nila. Okay, tuloy tayo. At bawat isa nakarinig ng magawa ni Mardon, na anak ni Nimrod, ay magsasabi tungkol sa kanya na sa masama lumalabas ang kasamaan. Kaya nga ito ay naging isang kawikaan sa buong lupa na nagsasabi, mula sa
masama ay lumalabas ang kasamaan. At ito ay kasalukuyan na sa mga salita ng mga tao mula pa noon hanggang ngayon. At si Tera na anak ni Nahor, na prinsipe ng hukbo ni Nimrod, sa mga araw na iyon ay napakadakila sa paningin ng hari at ng kanyang mga nasasakupan. At minahal siya ng hari at mga prinsipe at itinaas nila siya ng napakataas. Sikat si Tera. Oh, hanga pang hari sa kanya, pati yung mga kasamahan niyang prinsipe. Oh, napakadakila sa paningin ng hari at ang kanyang mga nasasakupan. Eto si Tera. Tera. Oh. So, siya kasi ang pinuno ng hukbo ng sandatahang lakas. Siyempre, tuwang-tuwa ang hari sa kanya dahil tagumpay sila sa gera. Oh. Magaling pala to sa digmaan to si Tera. Ngayon, tuloy tayo. At nag-asawa si Tera at ang kanyang pangalan ay Amtilo na anak ni Cornibo. At ang asawa ni Tera ay naglihi at nanganak sa kanya ng isang lalaki sa mga araw na yaon. Si Tera ay 70 taong gulang nang kanyang ipanganak ang pangatlo niyang anak na tinawag ni Tera na pangalan na Abram. Sapagkat pinalaki niya ang hari ng mga araw na yaon at pinarangalan siya ng higit sa lahat ng prinsipe na kasama niya. Ang edad ni Tera, yung pinanganak si Abram ay 70 taong gulang. 70 years old. Si Tera. Ngayon, ang anak niya ay pinangalanan na Abram. Abram pa yan ang pangalan niya una. Pinalitan na ni Abba Yahweh ng Abraham. Abram pa yan, yung unang original na pangalan niya. Abram. Tuloy. Ang aklat ni Aser, Kabanata 8, 1 hanggang 36. At nangyari sa gabi na pinanganak si Abram na ang lahat ng mga lingkod ni Tera at ang lahat ng pamtas na tao ni Nimrod at ang kanyang mga salamangkero ay nagsiparoon at kumain at uminom sa bahay ni Tera. At sila'y nangagalak na kasama niya ng gabing yon. At ang lahat ng pantas ng tao at ang mga salamangkero ay lumabas sa bahay ni Tera. Kanilang itiningin ang kanilang mga mata sa langit ng gabing yon upang tingnan ang mga bituin. At kanilang nakita at narito, ang isang napakalaking bituin ay dumating mula sa silangan at tumakbo na napakabilis sa langit at nilamon siya ng 4 na malaking bituin mula sa 4 na panig ng langit. Yung pinanganak si Abram, sabay naman na itong mga salbangkero, mga pantas, lumabas. Kasi parang sumagap din sila ng hangin, i-explain niya sa isa nakita nila na may isang malaking bituin na napakabilis tumakbo galing sa silangan. Tapos, yung 4 na malaki ding anghel, anong bituin na anghel naman yun sila sa totoo 4, ay kinain. Kinain yung 4 na bituin sa isang bituin na galing sa silangan na napakabilis. So, yung kapanahunan niya sa paglabas sa sinapupunan ni si Abram, na pinanganak si Abram. Ngayon, tuloy tayo. At ang lahat ng pantas na tao ng hari at ang kanyang mga salamangkero ay namangha sa nakita at naunawaan ng mga pantas ang mga bagay na ito at lahat nila ang kahalagahan nito. At sinabi na sa isa't isa, ito lamang ang nagpapakilala sa bata na ipinanganak kay Tera ngayong gabi na lalago at
man. At siya at ang kanyang mga anak ay papatayin ng binhi ng mga dakilang hari at mamanahin ang kanilang mga lupain. At ang mga pantas na tao at mga salamangkero ay umuwi ng gabing iyon. At sa umaga ng lahat ng mga pantas na tao at mga salamangkero ay bumangon maaga at nagtipon sa isang bahay. So, ang interpretation ng mga pantas, naku, itong bata, para tong simbolik ng malaking bituin na mabilis, tapos kinain yung 4 na bituin na malaki din. So, ibig sabihin ng bata na ito, ay maging dakila to. At para, baka, ito na ang papalit kay Nimrod. Oh. At mahigitan pa, papatayin yung mga anak ng mga hari, yung mga lahi ni Nimrod. So, yun ang interpretation. Tuloy natin kwento. At sila'y nagsalita at nagsabi sa isa't isa, narito ang tanawin nakita natin kagabi ay hindi alam ng hari na kailangan sabihin natin sa kanya. At kung ang bagay na ito ay malaman ng hari sa mga huling araw, kanyang sasabihin sa atin, bakit tinago sa atin ang bagay na ito? At kung magkagayoy, magdaranas tayong lahat ng kamatayan. Kaya nga, ngayon, ay humayo kayo at sabihin natin sa hari ang tanawin na ating nakita at ang interpretasyong ito. At pagkatapos, ay manatili tayo mapanatag. At kanilang ginawa ang gayon. At sila'y lahat ay naparoon sa hari at yumukod sa kanya sa lupa. At kanilang sinabi, mabuhay ang hari, mabuhay ang hari. Itong mga pantas, salamangkero, ay nag-uusap sila doon sa isang bahay, kinabukasan. Kailangan ibalita natin ito sa hari. Kasi pag hindi natin ibalita, baka tayo pa ang sisihin ng hari at mapatay tayo lahat. Dahil kung maghari na yung si Abram, sakupin na ang buong mundo, kasama tayo lahat, patay tayo lahat. So, yan ang kinakatakutan nila. So, tuloy, ang story. Aming nabalitaan na isang anak na lalaki ang ipinanganak kay Tera, na anak ni Nahor, na prinsipe ng inyong hukbo, at kanyang kahapon ay nagpunta sa kanyang bahay. At kami ay kumain at uminom. At kami ay nangagalak na kasama niya ng gabing iyon. At ang iyong mga lingkod ay lumabas sa bahay ni Tera upang makasagap ng malamig na hangin sa labas ng gabing iyon. At nang itiningin namin ang aming mga mata sa langit, ay nakita namin ang isang napakalaking bituin na dumarating mula sa silangan at tumatakbo ng napakabilis at nilamon ng 4 na malaking bituin mula sa 4 na panig ng langit. Yan, binalita na sa hari. At dito kiklaro, kaya lumabas sila, nagkainan, nag-inuman sila doon. Tapos yung lumabas sila para makasagap ng malamig na hangin, tamang-tama, pagtingin na sa langit, may mabilis na malaking bituin. Ang bilis, galing sa silangan. Tapos pagdating doon, kinain ng isang mabilis na bituin, ng 4 na bituin. So, ang tingin nila na ito yung bata na sasakupin niya ang mundo. 4 na sulok north, south, west, east. So, yan, binalita na sa hari. Ngayon, tuloy. At ang iyong mga lingkod ay namangha sa paningin na aming nakita. At lubhang nakatakot at aming nalaman sa pamamagitan ng aming karunungan ang wastong pagkahulugan niyaon na ang mga bagay na ito ay nauukol sa bata na ipinanganak kay Tera, nalalago at dadami ng husto at magiging makapangyarihan at papatayin ang lahat ng hari sa lupa at manahin ang lahat ng kailang lupain.
siya ay ang kanyang binhi magpakailanman. At ngayong aming hari, masdan, kami ay tunay nakaalam sa inyo kung ano ang aming nakita hinggil sa batang ito. Yan. Ayan. Kumplito, sumbong nila sa hari ni Nimrod. So, na ito si Abram, itong anak ni Tera, delikado to. Malalampasan ka. Haring Nimrod. Yari kay itong bata nitong si Abram. At mawala sa'yo ang power. Kung nakontrol mo ang buong mundo, ay may dumating. Ito yun. Si Abram ay may control ka rin. So, wala na tayo. Ayan. Alamin natin kung anong sagot ng hari. Ayan. Kung inaakala ng hari na bigyan ng halaga ang kanyang ama para sa batang ito, ang dapat ay patayin natin ang bata bago siya lumaki at lumaki sa lupain. At ang kanyang masamang paglago laban sa atin ay mapigilan upang tayo ay ang ating mga anak ay hindi mamatay sa pamamagitan ng kanyang katamaan. At narinig ng hari ang kanilang mga salita at sila ay ninagaling sa kanyang paningin at pinatawag ng hari si Tera. At si Tera ay nagpaharap sa hari. At sinabi ng hari kay Tera, nabalitaan ko na isang anak na lalaki ang ipinanganak sa iyo kagabi. At ang ganitong paraan ay maganap sa langit sa kanyang kapanganakan. Ayan. Pinatawag na si Tera sa hari. Pinatawag na. So, alam mo pala, ang nangyari pala kay Abraham, parang katulad kay Yahweh. Papatayin. Parang magkatulad, oh. Saan kayo napunta? Tuloy. Basa. At kayo ibinigay mo sa akin ang bata upang mapatay natin siya. Bago bumangon ang kanyang kasamaan laban sa atin. At ibibigay ko sa iyo ang halaga niya, ang iyong bahay na puno ng bilang at ginto. At sinagot ni Tera ang hari at sinabi sa kanya, aking hari, narinig ko ang iyong mga salita at gagawin ng iyong tagapaglingkod ang lahat ng naisin ng kanyang hari. Ngunit aking hari, ang aking sasaysayin sa iyo kung ano ang nangyari sa akin kagabi upang maaking makita kung anong payong hari ang ibibigay sa kanyang lingkod. At kung magkagayoy, sasagutin ko ang hari ayon sa kanyang sinalita at sinabi ng hari, magsalita ka. So, ito ang suggestion ng hari. Bigay mo sa akin ang bata para patayin natin. Pero bibigyan kita ng ginto at saka pilak. Sa bahay mo, mapupuno ng ginto at pilak. May kapalit. Pero mo, kung kayo magulang, payag kayo? Yayaman ka. Bibigyan ka ng maraming ginto at saka pilak. Hindi ko kailangan din sa mo. Itago mo niya sa bagaw mo yan. Ngayon yan. Dati wala akong bakto. Pero ba, yung buhay ni Abraham, halos kapareho kay Hawasay, na ipapatay siya kay Herodes. Ito naman, ipapatay siya kay Nimrod. Dahil nakita ng pantas na kapanganakan niya, yung bituin. At ganun din yung kay Hawasay. Sabi rin ng pantas na ito ay pinanganak na maging hari sa Israel. Sabi niya, may hari. Ako ng hari. Ibig sabihin, palitan ako. Nasayang ang mga. So, okay, tuloy tayo. At sinabi ni Tera sa hari, ayon sa anak ni Mored, ay naparito sa akin kagabi, na nagsasabi, ibigay mo sa akin ang malaki at magandang kabayo na ibibigay sa iyo ng ari. At bibigyan kita ng pilak at ginto at dayami at pagkain para sa halaga niyaon. At sinabi ko sa kanya, maghintay ka hanggang aking makausap ang hari tungkol sa iyong mga sinasabi. At narito, anumang sabihin ng hari, iyon ang aking gagawin. At ngayon, aking hari, narito, aking ipinaalam sa iyo ang
Ngayon, nagkwento naman si Tera, yung kagabi na sabay kapanganakan ni Abram, na itong anak ni Mored ay nagsabi, ibigay mo sa akin yung malaki at magandang kabayo na binigay sa iyo ng hari. At bibigyan kita ng ginto at pilak at mga pagkain ng dayami. So, parang pinakita rin ni Abba Yahawa ang kahawig sa mangyayari sa kanya. Pero mo, magandang kabayong malaki na walang katulad na binigay ng Haring Nimrod sa kanya kasi siya ang pinuno ng sandatahan eh. Tapos, hingiin itong anak ni Moreb para sa kanya na may kapalit na mga ginto at pilak at pagkain. Ngayon, tingnan natin ang sagot ng hari. Basa. At narinig ng hari ang mga salita ni Tera. At ang galit ng hari ay naghiningas. At si Tera ay itinuring na maliwanag na isang angal. At ang hari ay sumagot kay Tera. At kanyang sinabi sa kanya, ikaw ba ay totoong hangal, mangmang, o kulang sa unawa, upang gawin ang bagay na ito? May bigay ang iyong magandang kabayo, kapalit ang pera at ginto, o maging sa dayami pagkain. Bumalik sa kanya. Tapos ka ba sa pilak at ginto na dapat mong gawin ang bagay na ito? Dahil hindi ka makakuha ng dayami at pagkain para pakainin ang iyong kabayo. Ano ang pilak at ginto sa iyo? O dayami at pagkain na iyong ibibigay? Ang nainam na kabayong ibibigay ko sa iyo na walang katulad sa buong lupa. Bumalik sa kanya. Bumalik ka sa kanya. Kita mo ha? Nagalit si Nimrod sa sinabi ni Tera na pero wala pang sinabi si Tera na iibigay niya ang kabayo doon sa anak ni More, pangkapalit ang ano. Pero sinabi niya, talagang malinaw na hangal ka. Wala ka bang unawa? O ganon. Pero yan ay symbolic yan kay Abram. Tinira niya. Na bihira, Tapos, papalitan na ng ginto at pilak. Symbolic yan. Pero, tingnan mo ang haring, Nimrod. Bumalik sa kanya. Pag pumayag ka, hangal ka talaga. Kulang ka sa unawa. Ngayon, yung pumayag si Abram sa kanyang di kulang pagkaunawa pala si Tera. Yan. Kasi pinakita ni ang eksena na yan, o kumbaga sa pelikula pa sequence na ito yon kaparalel to, kahintulad to ni Abram na anak mo na maging dakila balang araw. Ngayon, gusto mo ibigay sa hari para papalitan lang ng ginto at saka pilak? Oo. Pero, totoong reality na binigyan siya ng kabayo talagang walang katulad. Nasabi, hangal ka ba? Naibibigay mo yon? Papalit lang ng ginto at pilak at yami, pagkain? Yan. Ngayon, tingnan natin ha. At ang hari ay tumigil sa pagsasalita. At si Tera ay sumagot sa hari na nagsasabi, ganito ang sinabi, mahal na hari. Isinasamo ko sa iyo, aking hari. Ano itong sinabi mo sa akin na sinasabi? Ibigay mo ang iyong anak upang siya ay aming mapatay. At bibigyan kita ng pilak at ginto para sa kanyang halaga. Ano ang gagawin ko sa pilak at ginto pagkamatay ng aking anak? Sino ang magmamana sa akin? Kaya't na sa aking kamatayan, ang pilak at ginto ay babalik sa aking hari na nagbigay nito. At nang marinig ng hari ang salita ni Tera at ang talingaga ng kanyang dinala tungkol sa hari, ay napakalungkot na mainam sa kanya. At siya ay nabagabag sa bagay na ito. At ang kanyang galit ay nag-alag sa loob niya. Yan. Parallel sa totoong nangyari sa request ng anak ni Horeb kay Tera na
ipapalitan ang maganda niyang kabayo sa ano. Pero nagalit ang hari na ano, hangal ka ba? Na pumayag ka ng ganon? Ngayon, Mas mahalaga. pag pumayag rin siya sa request ni hari, ay hangal rin siya para si ano. Kasi halos katulad lang eh. Na may kapalit ng ginto at saka pilak. Sabi niya, wala na akong tagapagmana. Kung mamatay ako, yung ginto pilak, mabalik pa rin sa hari, mabalik pa rin sa'yo. Sa'yo pa rin, di wala silbi. Ngayon, Bumalik sa kanya. eto. Payas siya. Eto. At nakita ni Tera ang galit na hari, naglaban-laban, nagalab-laban sa kanya. At sila'y sumagot sa hari, nagsasabi, lahat ng nasa akin, nasa kapangyarihan ng hari. Ano man ang naisin ng hari na gawin ay sa kanyang lingkod, na gawin niya, oo, bakit ang aking anak siya ay nasa kapangyarihan ng hari, na walang halaga na kapalit. Siya at ang kanyang dalawang mga kapatid na mas matanda sa kanya. At sinabi ng hari kay Tera, hindi, kundi aking bibilin ang iyong bunsong anak na isang halaga. So, ginigiit. Kasi, kabado ang hari na baka maagaw sa kanyang karian, kumbaga, nakontrol niya ang mundo, mayroon palang kasunod na tao na magkukontrol sa buong mundo, na mawala sa kanya. Parang katulad rin kay Herodes, na ako na hari dito, tapos may kasunod. Yung bata na yun, papatayin. Tumakas, papunta sa Egypt. Si Yahweh, kasama si Jose at saka si Maria. Eto naman, baigsin na to ha. Okay. Gayon, eto, tingnan natin, ano nangyari. At sumagot si Tera sa hari na nagsasabi, isinasamo ko sa iyo na aking hari, na hayaan ang inyong lingkod na magsalita ng isang salita sa harap mo. At pakinggan ng hari ang salita ng kanyang lingkod. At sinabi ni Tera, bigyan mo ako aking hari ng 3 araw na panahon hanggang sa aking isaalang-alang ang bagay na ito na sa aking sarili. At sumangguni sa aking pamilya tungkol ang mga salita ng aking hari. At pinilit niya ang hari na sumang-ayon dito. Yan. So, may request si Tera, bigyan mo kong 3 days na mag-isip, isaguni ko pas pamilya ko na yung bata, si Abraham, ay ibigay ko sa'yo para patayin mo. Para wala nang maghari na mapalitan ka. Parang ganon. Kasi yan ang kinakatakutan ni Nimrod eh. Dahil yung sa interpretation ng mga pantas na nakita sa langit na isang bituin na sumakop at kinain, nilamon yung 4 na malaking bituin din. So, ito ngayon. Pumayag na manghari. Pinagbigyan si Tera ng 3 days. Tuloy. At dininig ng hari si Tera, at kanyang ginawa ang gayon. At binigyan niya siya ng 3 araw na panahon, at si Tera ay umalis sa harapan ng hari. At siya umuwi sa kanyang sangbayan. At sinanda sa kanila ang lahat ng mga salita ng hari. At ang mga tao ay lubhang natakot. At nangyari sa 3 araw na ang hari ay nagsungo kay Tera na magsasabi, ipadala mo sa akin ang iyong anak sa halagang gaya ng aking sinalita sa iyo. At kung hindi mo gagawin ito, aking susunugin at papatayan ang lahat ng iyong tinatangkilik sa iyong bahay upang wala kang matira kahit isang aso. Yan. Pagdating ng 3 days, ginipit na si Abraham, si Tera. Ginipit. Bigyan mo ng bata. Pag hindi mo ibigay, lahat papatayin ko, sunugin ko yung bahay mo, papatayin ko lahat ang tinangkilig mo, at walang matatira kahit isang aso. Wala as in lahat, patayin niya lahat. Solo katawan Oo. ang kanya. So, ngayon, mahigpit si Haring Nimrod eh. Na sinabi mo 3 days, ibigay mo ng bata. Ibigay mo na 3 days na ngayon. Bigay mo ng bata. Yun. Na-pressure din si Tera. Pero may tulong si Abay Hawa. Ano nangyari? Sige. Basa. At si Tera ay nagpadali sapagkat ang bagay na madalian
mula kay Tera. At buong lakas niyang ibinagsak ang kanyang ulo sa lupa. Sa pagdating isip na ngayon ay si Abram. At ito ay kinubli mula sa kanya, mula sa araw na iyon. At ito ay nakalimutan ng hari. Dahil ito ay nagkalooban ni Yahweh na hindi magdusahan ng kanyang matayan ni Abram. Yan. Kapalit. Binigyan ng wisdom si Tera ni Abay Hawa. Kasi kasama Kumuha ka ng ibang bata, yun ipakita mo sa hari. Oo. Mabuti na yung katulong naman, alila na pumayag na rin. Kasi may kapalit naman ginto Oo. Yun ibigay sa kanya. Oo, ibigay naman sa kanyang ginto. So, akala ng hari, na isa ng hari, akala niya si Abram yun. Hindi yun. Ibang bata yun. Binagsak ang ulo. Patay. Oo, kasi kabado si Nimrod doon na pag mabuhay lumaki ang bata, siya ang mapalit sa kanya, mawala sa kanyang lahi ang Oh, ganun rin ang nangyari kay Herodes, kaya niya pinapatay ang lahat ng bata para matsambahan si Habasay. Pinakot kasi Oh, sa head. pat ilan yung napatay? 144,000. 144,000. Ang napatay na bata, biro mo? Marami na nga 100, 144,000. Pinakot. Pero ito naman dito, isa lang napatay. Kaya na, yung anak ng alila, Nagsakripisyo. sakripisyo. Siguro, sabi ni Tera na, ito na lang yung natin kasi may kapalit naman ginto, ibigay ko sa inyo para yayaman din kayo. Gagawa lang kayo ng panibagong bata. Kasi yung anak ko na wag niyo mamatay yon. Yon. Ngayon, saan nila tinago yung bata? Si Abram. Okay, tuloy tayo. Dinalit sa alila Hmm. siguro. At kinuha ni Tera ng lihim si Abram sa kanyang anak, kasama ang kanyang ina at yaya. At kanyang ikinubli sila sa sagyungid. At kanyang dinala sa kanila ang kanilang mga baon buwan-buwan. At ang Yahweh ay kasama ni Abram sa yungib. At siya ay lumaki. At si Abram ay nasa yungib ng 10 taon. At ang hari at ang kanyang mga prinsipe, mga manghugulat, mga pantas, ay inisip na ang hari ay pumatay kay Abram. Saan tinago si Abram? Sa yungib. Kay Awat siya. Oh, sa yungib. Si Yahweh man, tinago doon sa Egypt dinala. Sa Egypt dinala. Pero, ito naman si Abram sa yungib. 10 years doon sila sa yungib. Pero mo, 10 years. Para maisip niya, kasi ipasurbilan niya ng hari. Na totoo ba yun? Kung nakita, wala na talaga anak. Wala na anak si Abram, wala na. Kasi, tinago sa loob ng 10 taon. Biro mo, ha? Wala nang magtiwala noon. So, anong nangyari? Talaga akala lang, pati yung mga nagsusumbong Ito ba mga prinsipe na patay na. Patay na yung anak ni Abram. Si Abram, patay na si Abram, yung anak ni Tera. Yun ang akala nila. Pero tinago, may dubo lang binigay. Naisahan. Sa tulong ni Abay Hawa yon para hindi Ngayon, ang kinakatakutan ni Nimrod, ano ba talaga ang totoong mangyari kay Abraham paglaki niya? Ano ba talaga si Abraham nga naging Abraham? Ano ba ang symbolic ng bituin kung bakit maging dakila siya? Katulad ba kay Nimrod niya talagang gera, pamatay tao, na ganon? Hindi, ito. Dito tayo sa original Bible. Yan, basa. Genesis 17, chapter 7, at verse 1. Nang si Abram ay siyam na taong gulang, si Yahweh ay nagpakita sa kanya at nagsabi, Ako ay alahayam na makapangyarihan. Sumunod ka sa akin at panatilihing malinis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Sinabi ni Yahweh to kay Abram. Nagpakita sa kanya. Sabi niya, ako ay alahayam na makapangyarihan. Sumunod ka sa akin at panatilihing malinis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. So, napaka-importante talaga isang taong malinis talaga sa harapan ni Yahweh. So, yan ang, kasi gagamitin nga siya Paano niya gagamitin kung marumi?
Ikaw ba, kung marumi ang toothbrush mo, gagamitin mo ba? Ganon? Oo. Marumi? Linisin mo muna. Oh. Magpalit ka ng damit, isuot mo ba ang maruming damit? Di malinis talaga. So, yun ang sinabi ni Yahweh kay Abraham na kaya panatilihing malinis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Sa tanang buhay ni Abraham. Ngayon, ano pang sunod? Basa. Genesis chapter 17 verse 2. Makipagtipan ako sa iyo at paramanin ko ang iyong binhi. Ito na. Parang tumama yung ano sa pantas. Panatilihin na dadami ang binhi niya. Makikipagtipan ako sa iyo at pararamihin ko ang iyong binhi. Ayan, tuloy. Genesis chapter 17 verse 3. Nang marinig ito ni Abram, ay nagpatira pa siya. Sinabi rin ng alayam sa kanya. Narinig. Tira pa. Sa harapan ni Alayam, ganon. Ayan. Ngayon, sunod sa verse 4. Genesis chapter 17 verse 4. Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Yan na. Si Abram ay siya ang maging ama ng maraming bansa. O sa kanya manggagaling. So, nanggaling sa lahi niya lahat ang maraming bansa sa mundo. Ngayon, tuloy. Genesis chapter 17 verse 5. Hindi ka tatawagin Abram, kundi Abraham. Sapagkat ngayon ay gagawin kitang ama ng maraming bansa. Yun na. Pinangalan ni Tira sa kanyang anak, Abram. Pero sabi ni Yahweh, ay hindi ka na tatawaging Abram, kundi Abraham. Sapagkat ngayon ay gagawin kitang ama ng maraming bansa. 99 years na yun siya. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Genesis chapter 17 verse 6. At aking pararamihin ang iyong binhi, at sila'y magiging bansa, at magkakaroon ng mga hari sa gitna nila. Magkakaroon ng hari sa gitna nila. So, ang pagka nasaklaw ni Abram ang buong mundo, hindi sa pamagitan ng gera na ginawa ni Nimrod, kundi siya ang maging father of all nation. Sa kanya ang lahi. At may mga lahi siya na mga hari din. So, hindi gira. Pero mo naman, unang anak ni Abram ay si Ismael, na anak ni Hagar. Si Ismael ay merong 12 prinsipi, na lahat ng bansa ng mga Islamic country, mga Arabic nation, ay ang tatay, si Abraham ang pinakalulo, granlulo. Mga bansa yan na lahi ni Abraham. Kasi siya ang tatay ni Ismael. At si Ismael may 12 na prinsipe. At ang 12 lahat na puro nagkakaroon ng bansa. At maliban doon, may anak pa si Abraham kay Ketura na 6. At ang 6 niyang anak ay may mga sariling bansa din. So, that's why siya ang ama ng maraming bansa. Mga lahi ni Abraham. Mali ang pagkaunawa ni Nimrod na akala girahan ang hindi. Yung mga lahi lang, magkakaroon ng maraming bansa na, kumbaga, saklaw na lahat. Muslim country. Anak lahi ni Abraham yan. Tapos, ito pang mga Shemite na anak ni Abraham, si Isaac. At si Isaac ay anak niya si Jacob, at si Jacob mayroong 12 tribo. Yan, bansang na Israel.
Si Esau, hindi. Iba ang tatay ni Esau. Si Mastima. Hindi si Isaac. O ngayon. Ay, di tapos na pala. So, ang bansang Israel, the 12 tribe, ay lahi ni Abraham. Ang Arab country ay lahi ni Abraham. Pero ang Christian country ay lahi ni Japheth, na fallen angel, at lahi ni Esau, na anak ni Mastima na fallen angel. Kayong nanonood sa YouTube channel, ang mga remnant Hebrew Israelite, lahi kami ni Abraham. Ang mga Muslim country, lahi ni Abraham. Pero kayong mga Christian, lahat ng mga founder ng Christian churches ay mga European. Lahi yan ng fallen angel na ang tatay ay si Samyasa. Tapos, ang lahi ni Esau naman, nga nakatira ngayon sa Israel ngayon, na mga Edomites, anak naman, lahi naman yan ni Mastima na fallen angel. Ang nakalagay doon na ipinganak ang bata at tatawaging Emmanuel, hindi po Emmanuel ang nakalagay. Sorry po, hindi Emmanuel. Kundi ay manaw Allah. Mas nandoon ang salitang Allah sa original Bible na pinalitan ng Emmanuel. Na ginawang pangalan ni Manny ngayon, Pacquiao. Emmanuel Pacquiao. Doon kinupya. Pero peke yan. Tingnan mo, tulibagbag din. Kinalaban ang Marcos, ngayon kampi na. Wala talaga sa hulog. Sa boxing ka lang magaling. Kasi Emmanuel kasi. Ang tama, ay manaw Allah. Si Sarah, si Hagar na umalis doon kila Abraham at Sarah dahil nagyabang kasi siyang buntis siya. Tapatala si Sarah baog. Tapos sa galit ni Sarah, pinagalitan, lumayas. Ngayon doon sa ilang, nagpakita ang anghel kay Hagar. Babalik ka sa amo mo, kay Sarah, magpasakop ka. Sabi naman ni Hagar, nakita ko ba si Alahayam? Pero hindi ako namatay. So, si Yahweh ay tawagin ko siyang Allah. Nang ibig sabihin, si Yahweh ang nakakita. Doon na-mention ang word Allah sa original Bible na sinabi ni Hagar. At yun ang narinig lagi ni Ismael na Allah ang pangalan. Paglaki ni Ismael, dinala yung pangalang Allah. Tapos, inadapt ni Muhammad na naging religion bilang Islamic religion, Allah na. Ang Allah, mabasa talaga sa original Bible, pero yung Bible na doctorated ng Vatican Canon, tinanggal nila ang word Allah. Ang doctrine ng Islam at saka doctrine ng Hebrew, halos kapareha. Bawal ang baboy, bawal ang dinuguan. Bawal magsiping sa babaeng hindi mo asawa. Kailangan asawa mo. Pero kung nakulangan ka, magdagdag ka, at least pinakasalan mo. Kaya sasabihin mo, isa lang ang asawa. Isa lang nga, pero nagkaroon kabit, mali. Kailangan pakasalan mo. Pero kung gusto mo isa lang, walang problema. Basta be sure na hindi ka magkabit. Hindi ka magsiping ng babae na hindi mo asawa. Kasi malaking kasalanan, bawal yan. At kailangan ang lahi po ni Abraham, lahat, Islamic at saka Hebrew, ay tuli, walang supot, walang pisot, magpatuli. Kung kayo nakarinig na mga pisot pa kayo, magpatuli na kayo. Sabi ng bata, totoo nangyari ito, Nay, doon sa barangay, mayroong magtuli, Nay. So, bayad 50. Nay, bigyan mo ko 50, magpatuli ako sa barangay. O anak, nandito 100.
Nay, bakit 100? 50 na ba yan? Dalhin mo si tatay. Dalawa kayo. Tatay mo, dalhin mo. Alam ni nanganay ng bata na yung tatay ay supot. Hindi Hebreo. Kailangan magpatuloy. The covenant of Abraham kay Abba Yahweh, you must be magpatuloy. Hindi lahi niya. Sila yung masakit daw. Alam ba ninyo si Abraham tinuli siya? 99 ang edad. Ngayon, wala ka pang 99, magpatuloy ka na. Sabay sila ni Ismael. Si Ismael, 13 anyos. Tinuli. Sabay sila ni Abraham. Si Abraham ay 99, si Ismael ay 13 anyos. Sabay silang tinuli sa araw na yon. Ngayon, kayo nanood sa YouTube channel ng mga supot, mga pisot. Magpatuloy na kayo. Wala pa kayong 99 years old eh. Baka 70 years old ka na. Magpatuloy ka na. Okay. Tama na. Bugbog sarado na kayong mga supot, mga pisot. Okay. Tayo po ay dadako na sa prayer. Manalangin na tayo. Pastor Buddy, mag-lead ng prayer. Tayo muna ay dadako sa isang panalangin. O Aba Yahweh, aming alahayam, salamat po sa lahat na kaalaman na ibinigay niyo po sa amin ngayon. Salamat sa mga tao na nakarinig sa lahat na paliwanag ng aming butihing bishop. Salamat din po sa bawat isa na idinako mo dito. O salamat sa kalakasan sa pahiramong angking talino upang aming magampanan ang aming matungkulin sa pagpalaganap sa mabuting balita. Higit sa lahat sa inyong mga salita, Aba Yahweh, aming alahayam. Sa pangalan ni Yahweh, maraming salamat po. Sa pangalan ni Yahweh, Yaman. Yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh say ang may likha ng ating buhay.